Amen. Thank you so much sa ating pong gwapong pastor. Ayan. So, good morning everyone. Happy Worship Day po. Amen. Ang saya-saya po na tayo ay nakakasamba sa Panginoon. So, sa ating pong mga kasama sa online, sa bawat isa po na nandito na ngayon, nawa ang ating pong full attention ay ating pong maitutok sa Panginoon sa pangangaral po ng kanyang banal na salita. Alam niyo po, higit sa ano pa mang bahagi ng ating service, it is always the preaching of the Word of God na binibigyan po natin ng mataas na pagpapahalaga. Amen? Don't get me wrong, lahat importante. Ang pag-aawitan ay importante. Ang purihin ng Diyos sa pag-awit ay napakagandang bagay. Ang magkaloob at maghandog ay napakagandang bagay. Ang anumang serbisyo na gagawin po natin ay napakahalagang bagay. Pero lagi gusto nating bigyan ng pagdidiin sa bawat isa sa atin na wala pong po pwedeng ipantay sa halaga ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Amen? So allow me to thank you all for all your prayers. I can say that our ministry trip 2026, Europe ministry trip and UK ministry trip ay matagumpay. Ang Diyos ay gumawa sa kanyang naging makapangyarihang pagkilos, and it is good to somehow have an idea about our mission and ministries abroad. Na hindi po ito parang isang napakagaang na bagay. What I mean to say, kung meron pong nagiging sitwasyon sa gawain po dito sa Pilipinas, ganun din po sa gawain natin sa abroad. Kung may mga ilang bagay na dapat tayong iayos sa mga nagiging sitwasyon, sa gawain, sa mga mananampalataya, sa mga members, the same thing, mga kapatid, na nagiging kalagayan din po ng ministry natin abroad. So the reason why I am telling you this, for you to have an idea na ang ating pong lakbay ay pagtatrabaho, bagamat magandang pagkakataon na nakakapunta sa ibang bansa, lalo na kapag ka po yung mga nakakasama po ng inyo pong lingkod, but even our people there can attest to you that my main concern sa akin pong pagpunta sa mga ministries natin doon, talaga pong ministry. Kaya sabi nga po nila, Doc Elmer, at saka ni Doc Emerson, si Pastor Emerson Cruz at si Pastor Elmer, kasama po si Ma'am Chut. By the way, masayang-masaya po si Ma'am Chut na nakita po niya kung ano na po ang naabot ng Living Water Baptist Church. Amen? Yes, for me, it is really great and wonderful for them to see, to feel, and to witness kung paano po kumikilos ang Panginoon sa ministry po ngayon ng Living Water Baptist Church. Amen po ba, mga kapatid? Hindi ba dapat thankful po tayo sa kanila at yun po'y naging opportunity for them to see themselves kung ano po ang ginagawa ng Panginoon sa mga gawain po doon. Mga kapatid, sabi nga po nila, imagine, kasi almost every day po, mga kapatid, without any exaggeration, every time na ako po'y nasa abroad, every day halos ang pagmiministeryo. Kasama pa po ang mga online ministries natin. At nakita nyo naman, kahit nandoon, sabi ko nga sa inyo, nagbi-believers breakfast tayo kahit merienda time dito po sa inyo. At ako naman ay tuwan-tuwa dahil kahit merienda time, nagbe-breakfast kayo. Amen? So kaya ngayong umagang ito, sabi ko ayokong palagpasin ang pagkakataon para pasalamatan po kayo because I cannot deny the fact that your prayers mean a lot. Ibig sabihin, yung mga panalangin nyo po, big help, great help sa aking pong buhay pagbiministeryo sapagkat sa totoo lang po, ang lakas po ng jet lag, mga kapatid. Hanggang ngayon, di pa ako nakakatulog ng maayos. Mga bandang 3:00 ng madaling araw siguro makakatulog ako. Tapos mga 4:30 or before 5, magigising po ako. At gusto ko mang matulog uli, hirap na hirap ako, mga kapatid. Kasi pag ako nagising na, kayo na po ang nasa isip ko, mga kapatid. Mensahe, kaya active na active po yung mind ko. Maybe that is one of the reason kung bakit ako po ay hirap
matulog kasi active po yung mind ko. Yung bang pag-inisip mo yung mga bayarin mo, yung mga, yung mga mensahe at yung mga po pwede po nating maibahagi po sa tao. Alam nyo naman po, araw-araw gusto nating nagbibigay ng mensahe sa bawat isa. Okay, so ngayon pong umagang ito, siguro magandang alam din ng mga kapatiran po natin sa Como, sa Milan, sa Paris at maging sa London na talagang very thankful tayo sapagkat sila po ay may malalim na pag-ibig sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. At sabi ko nga, even Dr. Emerson Cruz, siya po ay amazed kung paano niya nakita yung mga mananampalataya po doon. Just try to imagine here in the Philippines, aaten ka lang, sila po hindi, dala-dala nila ang lahat ng gamit nila patungo sa worship place and then aayusin po yan at limitado po yung oras at pagkatapos po noon, magmamadali po sila para po makaalis po doon sa lugar dahil may gagamit po ng lugar. Because it is very difficult, it is very hard for them to have their own place, to have their own worship place. And I believe, yun po yung isa sa masasabi nating bagay na dapat pasalamatan natin sa Panginoon. At yun nga ang reason ko din po why I am always emphasizing to our people that we need to be thankful to the Kasahe family because undeniably, sila po ay instrumento ng Panginoon for us to have this gathering place. Amen? Yes, mga kapatid, lalo na Manila po ito eh. Pag tayo po bibili ng property dito, mga minamahal, I believe, talagang matinding labanan po yan. But praise God, meron pong consecrated place para po maging worship place ng Living Water Baptist Church at dapat po thankful tayo sapagkat ito po ay hindi maitatangging malaking pagpapala ng Panginoon. Amen? Sa mga nag-asikaso po sa amin sa Europe at sa UK, maraming salamat. Bonus pa po yung mga fellowshipping churches natin doon. Talagang nakaka-touch kung paano po sila mga lagat magmahal sa mga lingkod ng Panginoon. Now this time, I believe, ang excitement po natin ay ano po ang excitement natin? Ano po, yung conclusion, yung closing prayer? So, siyempre po, yung mensahe ng Panginoon. At kadarating lang po natin, actually po, sa Living Water Baptist Church Caloocan, so right after my preaching, kailangan ko pong pumunta po doon sa kanila. And exactly today, birthday po ni Pastor Joseph Guzman. Okay? Living Water Baptist Church Caloocan, birthday po ni Pastor Joseph Guzman po ngayon. Tapos po, Thanksgiving anniversary po ng Bible Baptist Church, Marilao. Kaya, walang tulog, 3 beses mga aral po ngayon. Kaya sino sa inyo ang hindi magiging thankful na talagang yung mga prayer warriors, I believe, kayo po ang isa sa malaking dahilan kung bakit na sa biyaya ng Diyos nakakayanan po ang lahat. At doon po sa ating naging campaign, I just want you to know that the result is very positive. Habang nag-workout po tayo dito, ang Diyos po kumikilos talaga sa nagiging mas positibong resulta ng processing ng dokumento at ng mga papel na kailangan ng ating pong Pastor Jabez Orara. Amen? This coming November, they will be celebrating their mission anniversary and Pastor Jericho Samson together with Ma'am Yoli Samson, sila po ang pupunta po doon at nananalangin po tayong kasama na po na makapupunta ang ating pong Pastor Jabez. Kaya po, kung siya po'y mahalin nyo na ng lubos ngayon sapagkat any moment, maaari na po siyang parang parang rapture any moment. Wala pong makapagsasabi kung kailan, pero any moment, as soon as maiayos na po ang papel, siya po ay lilipad na. Okay? At doon po, magtatagal po siya ng mga siguro 30 years bago po siya makauwi uli. So 30 years. And I believe, pagka naman 30 years, siguro medyo identify na ni Pastor kung sino talaga ang kalooban ng Panginoon sa kanya. Okay, so ipinapanalangin niyo po ba na maging maayos po ang lahat?
Thank you sa positive response po ninyo. And please, doon po sa talagang mga nag-commit, maganda pong mai-accomplish po natin yan para po tuloy-tuloy na po ang processing ng ating pong papel para po sa kanya. Okay, this time, para sa mensahe, Romans chapter 13 please. Romans chapter 13. At magbibigay pansin po tayo sa dalawang talata dito po sa chapter na ito. Romans chapter 13 verses 11 and 12. Okay, and I would like to share with you this morning the message of the Lord I entitled, The Time is Now. The time is now. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 13 verses 11 and 12. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang sambahin ka ay isang napakadakilang pribilehiyo. Thank you so much, Heavenly Father, for saving us. Thank you for the gift of eternal life. Thank you na binilang mo po kami sa iyong mga anak at narito po kami sa malayang pagkakataon, nakakasamba sa iyo. I pray, O Father, that you will continue to work in our midst. May you continue to bless this ministry, especially your people here at Living Water Baptist Church. Yung mga kasama po namin sa online, nawa mabless din po sila sa mensahe ngayong umagang ito. Muli po, aming Panginoon, kami po'y nagpapasakop sa authority ng iyong salita at naway maging sensitibo kami sa makapangyarihang pagkilos mo sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na siyang aabot sa amin para sa amin pong espiritual na pangangailangan. Thank you so much, Heavenly Father, for the freedom that we have here in our country to preach thy word. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Siguro po, napakaganda na sa ating pong introduction, bigyan po tayo ng idea, mga kapatid, na sa usaping Kristiyano, ang isa sa lahat po ng mga hula sa Bible na hindi nagaganap pa, ito po ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. And if we will consider sa mga hula sa banal na kasulatan, kung ang napakaraming hula ay nagkaroon na po ng kaganapan, ano ba ang rason para ako'y magduda sa hulang ito o sa ating pong makikitang aral ng salita ng Panginoon sa panahon na ang Panginoon ay muling babalik? Amen? Do you really believe that Jesus Christ will surely come? Yes, mga kapatid. Siya po ay babalik muli, mga kapatid. At dito po sa ating pong pag-aaral, gusto kong bigyan po natin ng pansin ang ilang mga katotohanan. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 11, sa huling bahagi po, for now is our salvation nearer than when we believe. Kung iisipin natin, ligtas na tayo eh. Diba? Kung bibigyan pansin po natin ang clear teaching ng salita ng Panginoon, ang salvation po nararanasan at natatanggap ng isang tao sa moment na siya po ay nanampalataya. Ang ibig kong sabihin, if this morning, sa buhay mo, sa puso mo, tinanggap mo na si Jesus Christ as your Savior by faith, according to the teaching of God's Word, and according to the promise of God, ligtas po tayo. Amen? Sino po ba ang mga saved na rito? Pakitaas ang kamay. Okay? Dahil ba sa mayabang tayo? Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nagke-claim na sila'y ligtas dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi po kayabangan yun. Pananampalataya po yun.
In fact, ang mga totoong ligtas, kaya nga po naligtas kasi umamin na makasalanan, walang kakayahang iligtas ang sarili, kaya pinagpasyahan na kakatanggapin, panampalatayanan ang ating Panginoon. Amen? So yun po ang reason kung bakit tayo saved. It is not because we are good. It is not because of our deeds. Tayo po ay saved because of our faith sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero bakit dito po, sa sulat na ito ni Apostol Pablo, sinasabi niya that our salvation nearer than when we believe. So dito ngayon, maganda na magka-idea tayo na sa Bible po, ang teaching po ng salvation ay dapat maunawaan ng bawat mga Kristiyano. Pag pinag-usapan po natin ang salvation po mga kapatid ay masasabi nating sa kalubusan, ito pong tinutukoy niya, ito po yung mangyayari na pati ang ating katawan ay tutubusin ng Panginoon. Dito ho pumapasok yung doctrine ng justification, sanctification, and glorification. Pag sinabi nating justification, yan po yung moment na nampalataya po tayo. Ang sabi po ng Romans chapter 5 and verse number 1, therefore being justified by faith, we have peace from God. Amen? Yung pong ating justification, hindi dahil sa ginawa natin. Dahil ang sabi nga po ni Apostle Paul sa Romans chapter 3 and verse number 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ang justification po natin, hindi po ayon sa ating pong kabaitan, hindi po ayon sa ating pong pagsisimba, hindi po ayon sa ating grupong kinabibilangan, hindi po ayon sa sekta na ating pong kinabibilangan. Ang justification po ay nagaganap sa moment na ang isang makasalanan ay kumilala sa Panginoon. Amen? So kaya po mga kapatid, yun po ang clear declaration ng Word of God. That doon sa moment na nanampalataya ka, ikaw ay inaring ganap. Hindi tayo ganap, pero inari tayong ganap dahil po sa katuwiran ng ating Panginoon. Amen? It is because of the righteousness of our Lord Jesus Christ, kaya tayo po ay nakover ng katuwiran ng Panginoon, kaya ako at ikaw, ang ating pong justification ay naranasan natin nung tayo po'y masave. Kaya kung talagang ikaw nanampalataya sa Panginoon, ikaw ay safe sa usapan na kapag ka namatay ka, ang kaluluwa mo, tiyak na sa langit patutungo. Amen? So yun po yun. Pero siyempre po, ang mga naliligtas, hindi naman po nagiging perpekto. Hindi po tayo nagiging sakdal. Ang ibig sabihin mga kapatid, kailangan po ng operation o ng paggawa ng banal na Espiritu, at ito naman ang tinatawag nating sanctification. Yung sanctification po, it is actually the work of the Holy Spirit, because in the Christian life, mga kapatid, it is good for you to somehow realize and understand na tayo po ay mga work in progress pa din. Habang tayo po'y nagpapatuloy, ang banal na Espiritu po, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Yan po ang sabi ng Philippians chapter 2 and verse number 12 and verse number 13. So ngayon, sa usapan po na Kristiyano na tayo, mga kapatid, hindi po natin inaasahan na kapag ka-Kristiyano, perfecto na. Okay? Pero nandoon po ang araw-araw na pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu. Ang tawag po doon, sanctification, at ang sanctification po ay process, mga kapatid. It is a process. Kaya po, hindi po natin dapat dinadaya yung sarili natin. Kaya nga ang sabi po nito pong si John, sa 1 John chapter 1, sa verse number 8 at sa verse number 10, kung sinasabi raw po natin, Kristiyano na po ang kausap, Kristiyano na po ang sinulatan. Kung sinasabi raw po natin na tayo'y walang kasalanan, dinadaya raw po natin ang ating sarili. Kung sinasabi raw po natin na hindi na tayo nagkakasala, ginagawa raw po nating sinungaling ang Diyos. So, I want all of you to understand that even though we are believers already, there is
still that tendency and possibility for us to commit sin. But of course, ang issue po dito, sapagkat hindi pa tayo perfecto. Okay? But as we continue on in the Christian life, dapat po nakikita yung pagbabago ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? At ngayon po, ang kasakdalan, maaabot po natin yan sa panahon na bibigyan na tayo ng glorified body. Yan po yung tinatawag nating, resurrection. Yung pong glorification na yung ating pong katawan na may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan. Amen? So ito yung redemption of our body. That is actually exactly what the Apostle Paul meant nung kanyang isulat ito, na yung sinasabi niya that our salvation nearer than when we believe. Ang pinag-uusapan dito, yung kalubusan, sapagkat ang ating Panginoon ayon na rin sa hula, ayon sa turo, ayon sa maliwanag na aral ng salita ng Diyos, mga kapatid, siya po any moment ay babalik. Amen? At pag siya po ay nagbalik, ang una po niyang gagawin, bubuhayin niya ang mga namatay na Kristiyano at siya po ay bibigyan ng walang kasiraang katawan. At yung mga natitirang buhay, sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Amen? Nasusundan po natin. Kaya po sa turo ng rapture, mga kapatid, kasi ang second coming, two-phase po yan eh. Yung pong una po, yung rapture, ito yung hindi pa siya tutungtong sa lupa. Ito yung pag-agaw. Mula po doon sa salitang rapture, it means rapere, mga kapatid, to snatch. Diba? So yun po, kaya para magkaroon tayo ng idea, ang sabi po, in a moment, in the twinkling of an eye. Ibig sabihin sa isang pisak mata, kisap mata pala, pisak mata. hindi pala positibo yung pisak mata. Sa isang kisap mata, anong sabi? Gagawin po ang pagbabago ng ating katawan. Yung namatay na binuhay at yung mga natitirang buhay na inagaw, kapwa, tutubusin ang ating mga katawang lupa. Kaya ang ginamit na salita po ay salvation, sapagkat ito po ang kalubusan ng usaping kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan po ay nagpasimula sa kalagayan natin ngayon na ang ligtas sa atin ay ang kaluluwa, mga kapatid, at ang banal na espiritu ay gumagawang patuloy, at darating ang panahon na hindi lamang sa usapang kaluluwa, kundi pati katawan natin ay babaguhin, at yan ang tinatawag nating redemption of our body, at yan ang tinutukoy po ni Apostol Pablo na kung saan mas malapit na mula nung tayo po ay nanampalataya. Amen? So kaya nga napakaganda na once in a while, medyo napapaalalahanan ang mga mananampalataya. Because we cannot deny the fact that sometimes medyo nalilibang tayo eh. Di ba? Dahil na rin po sa mga attraction sa mundong ito. Dahil na rin po sa mga distractions na inilalagay po ni Satan along our journey. May mga pagkakataon po na naaalis ang isip ng kahit na mga mananampalataya sa katotohanan na babalik ang Panginoon. At sinasabi ko po sa inyo, Kristiyano, this world is not our home. Naglalakbay lang po tayo. Hindi ito ang ating permanenteng tirahan. Ano ba yung kinanta natin kanina? Kahit nakubo ang ating tahanan. Nakita nyo po? Diba? Hindi tayo habang panahon dito sa lupa, naglalakbay lang tayo. Mga kapatid, ang ating pong hinihintay, ang ating pong tinitingnan, yung tinukoy po ng Bible na blessed hope, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Amen? Yes, one day, babalik po ang Panginoon. Kaya ito yung sinasabi ng talata. Pansinin niyo pong muli, ang sabi po ng ating text, verse number 11.
And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Kasi nga po, yan ang posibleng kalagayan ng marami. Teka, para bang yung pong kaisipan ng mga mananampalataya naalis na sa napakahalagang bagay na ito, sa katotohanan ito. And sad to say, observation will tell us na ang maraming Kristiyano ngayon, parang hindi na po yata naniniwala, para pong hindi nyo na makita na talagang konbensido na hindi tayo panghabang panahon dito. Naglalakbay lang tayo dito. Mga kapatid, isang araw, babalik muli ang ating Panginoon. Amen? Katuparan ng kanyang hula, katuparan ng kanyang pangako, at kaganapan ng mga aral na makikita natin sa kanyang banal na salita. Mga kapatid, ang Biblia po ay nagtuturo na babalik ang Panginoon. And in verse number 12, it is good to be reminded, folks, na ang sabi niya, the night is far spent, the day is at hand. The day is at hand. Hindi ba, ang kadalasan po, yung mga kritiko, ang sinasabi nila, hindi nyo ba naiisip na noon pa pinag-uusapang babalik ang Panginoon, pero bakit hanggang ngayon, hindi pa? Ang Panginoon po, hindi po siya umiiral sa timetable ng tao. So it is good for you to be reminded na ang Diyos natin, hindi siya nag-ooperate sa oras mo, sa panahon mo. May sariling timetable ang Panginoon. Kaya sa usapang pagbabalik, hindi po panahon natin ang pinag-uusapan, yung panahon ng ating Panginoon. Bakit nga po sinasabi na nasa huling araw na tayo, pero parang hanggang ngayon, ang tagal naman ng huling araw? For us to have an idea, the Apostle Peter said in 2 Peter chapter 3, please. 2 Peter chapter 3, verses 8 and 9. 2 Peter chapter 3, verses 8 and 9. Sabay-sabay po, basahin natin. Ready? Begin. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Yan po ang sabi ng verse number 8. So, ang ibig sabihin niyan, hindi literally bibilangin mo yon. Diba? So the Bible is simply telling us na ang Diyos, hindi po siya nasasakop ng batas ng panahon ng tao. Ang Diyos ay may kanyang panahon, kaya po yung kanyang pagbabalik ayon sa kanyang takdang panahon, hindi ayon sa ating pong panahon. Now, ang tanong mga kapatid, bakit nga kung tutuusin, noon pa naman, maybe, katulad ko, nung bagong mananampalataya pa lang kayo, naririnig nyo na yan, nababalik siya, pero pagka tinignan mo, tagal-tagal na, ba't di pa siya bumabalik? Okay, verse number 9. Ready? Verse number 9, begin. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Nakuha niyo po? Okay, if you really want to, understand the reason why, ang isa ho sa maliwanag na sinabi rito, kasi long-suffering God siya. Malay nyo, hinihintay lang ng Diyos na makakumpleto ka ng attendance. Diba? Yung matuto ka lang talagang umattend ng umattend. Malay nyo po, hinihintay lang ng Panginoon na mag-mature na tayo sa ating spiritual life. Malay nyo po mga kapatid, hinihintay lang ng Diyos na mawin mo na ang huling kaluluwa, na mawiwin para bumalik na siya. Mga kapatid, God is giving us the opportunity still na maging kasado sa kanyang pagbabalik. Pero tandaan nyo po ito, among all prophecies, halos yung mga prophecies ng Old Testament, pag inaral nyo, natupad eh. Ba't naman magdududa ako na itong hulang ito hindi matutupad? Amen? Mga kapatid, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness. Hindi siya mapagpaliban na katulad ng pagpapaliban na ginagawa ng iba, kundi mapagpahinuhod sa atin.
na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Mga kapatid, kaysa mainip ka sa pagbabalik ng Panginoon, bakit hindi ka lumuhod at magpakaawa na maligtas ang buong pamilya mo? Bakit hindi ka magpakasipag at gumawa habang hindi pa siya bumabalik? Mga kapatid, mga minamahal, I believe ito po ang dapat maging takbo ng isip ng bawat isa sa atin, because I believe that the Word of God is true, that the promises of God are all true, mga kapatid, at ito'y mangyayari again, hindi sa ating time, kundi sa kanyang time. Do you really believe na babalik ang Panginoon? Okay, siguro po ito ang challenge. Number 1, watch for His coming. Di ba? Dahil babalik siya, mga kapatid, ang sabi po ng Matthew chapter 24 and verse number 42. Matthew chapter 24 and verse number 42. Ang sabi po ng Balalaksulatan, watch therefore, for you know not what hour your Lord that come. Di ba? Sabi nga po, wherefore be also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Kaya magpuyat tayo, mga kapatid. Ako walang problema dyan, lagi akong puyat, mga kapatid. Literal na puyat po yun. Ang ibig kong sabihin, sa lahat ng kaabalahan natin sa mundo, sana mga kapatid, knowing na darating ang Panginoon at malapit na ang panahon na yan, sana gaano man tayo kaabala, mga Kristiyano, nakabantay pa rin tayo, nakatutok pa rin tayo, at naghihintay pa rin tayo sa pangakong pagbabalik ng Panginoon. Amen? Diba? Watch for His coming. Maghintay po tayo na kung saan nandoon ang kahandaan. Diba? Nandoon yung ating expectation, nandoon ang ating preparation, at nandoon ang ating pong katapatan. Watch with expectation, with readiness, and faithfulness. Napakahalaga po na ang bawat Kristiyano ay laging naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ang nakakatakot po, yung bang idea na dumating ka na doon sa punto na dahil, alam niyo po, nilalagay ni Satan sa isip natin, hindi naman siguro, ang tagal na eh. And then doon sa moment na parang sa palagay mo, sa tingin mo, hindi. Tapos doon siya darating. Mga kapatid, ingatan po natin na ang ating pong isipan ay masyadong malibang sa mga bagay ng mundong ito. Mga kapatid, ang masasabi ko po, kung ako at ikaw ay totoong naniniwala na babalik ang Panginoon at tayo naniniwala na malapit na po yan, mga kapatid, ang unang puntos natin, watch for His coming. Number 2 po, work until His coming. Diba? Work until His coming. Magtrabaho po tayo. Isang paborito nating talata lagi, yung bang, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that, your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, ano po ang dapat maintindihan natin sa sinasabi ng talata? Hindi ba, yun po yung encouragement natin? Ang encouragement natin, ang lahat ng ating gawa ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Sino sa inyo ang talagang 100% naniniwala na lahat ng ginagawa nyo sa Panginoon hindi masasayang? Pakitaas ang kamay. Please shout amen. Naniniwala kayo? Naniniwala po ba kayo na ang bawat pag-attend nyo basta tama? Yung bawat ginagawa natin basta tama? Yung pagpupuri natin basta tama? Yung ating pagbibigay basta tama? Everything na ginagawa natin basta tama? Naniniwala po ba kayo na kahit ano sa lahat ng gawa nyo para sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan? Di ba minsan kaya nga tayo nadidismaya eh? Kasi may mga pagkakataon po na hindi pinapansin ng tao yung ginagawa natin eh. Di ba? Aminin na natin yun. Aminin na natin na kung ang ating pong magiging takbo sa usapang pagmiministeryo, nakaabang ka sa pupurihin ka ng tao, papalakpakan ka ng tao, tatapikin ka ng tao, at talagang pararangalan ka ng tao. Mga kapatid, pagka ganun takbo ng isip natin, di ba? Yan ang nagiging cause of discouragement ng iba eh. Pero mga kapatid, ang laging paalala natin eh, hindi tayo nagsiserve sa mata ng tao. Di ba? At ang ating paglilingkod ay sa Diyos. Now, bakit kailangan kong tiyakin na ang paglilingkod ko sa Diyos? Kasi pagka ang paglilingkod mo sa tao, mga kapatid, hindi mo pwedeng panghawakan kung ano ang magiging tugon ng tao. Pero alam niyo po,
yung gustong-gusto nating talata, dapat mag-lead sa atin yun sa tanong eh. Bakit sinabi ni Pablo na ang lahat ng gawa natin hindi mawawala ng kabuluhan? That is actually leading to the idea na ang lahat ng bagay dito sa lupa, pansamantala yan. Pero mga kapatid, dahil babalik ang Panginoon, that is basically the reason and the idea why the Apostle Paul concluded that all of our labor will not be in vain. Tama po? Lahat ng bagay sa mundo lilipas. Diba? Pero lahat ng ginawa mo para sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kasi ang magtataka ka, sabi ng mga mananampalataya, ako naniniwala. Lahat ng ginawa ko para sa Panginoon, yung mga ginagawa ko para sa Panginoon, hindi mababaliwala yan. Ba't tayo na-discourage? Ba't natin tinitigil? Diba? Lalo na sa human side, kaya mo tinigil kasi na-discourage ka, kasi hindi ka pinuri, kasi hindi ka pinansin, hindi napaparangalan, hindi napapalakpakan. Kung naniniwala kang sa Diyos, hindi mawawala ng kabuluhan ng lahat ng ginagawa mo, mga kapatid, di mo titigil yan. Diba? So we need to work until His coming. Diba? Watch for His coming kasi babalik siya and work until His coming. Magtrabaho tayo mga kapatid. Kung dati kasama ka sa soul winning, walang dahilan para hindi ka na sumama ngayon. Kung dati may ginagawa kang pagmiministeryo, hindi ko po nakikitang may dahilan para iwanan mo ang ginagawa mo para sa Panginoon. Mga kapatid, kung meron tayong dapat panatilihin, ito yung ginagawa natin para sa Diyos. Amen? Sabi ko nga, ngayon pa ba ako magiging tamad? Titiyakin ko po na mas malapit na yung pagbabalik niya kaysa sa una kong pinanampalatayanan at pinaniwalaan po siya. Diba? Halimbawa lang po, kung nakakalagpas na yung ilang taon, dahil ako po ay nasa 40 years na po sa gawain ng pangangaral. Sa pangangaral po yun. Sa usapang buhay Kristiyano at pagmiministeryo, di more than 40 years na po. Mga kapatid, doon po sa mga taon na yon, ngayon pa ba ako magtatamad sa gawain ng Panginoon? Samantalang kung tutuusin, ang encouragement natin dapat lahat ng ginawa natin hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya mahirap yung buhay na ang dami mong gising, pero wala ka namang ginawa. Diba? Ang ibig kong sabihin, ang haba ng panahon nagising ka, pero wala kang ginawa. So wag niyong sayangin ang bawat gising para pag natulog ka, hindi sayang ang mga panahon ng iyong gising. Kung gising kayo, maintindihan niyo yung sinasabi ko. Kung gising po kayo ngayong umagang ito, maiintindihan niyo yung sinasabi ko. Mga kapatid, kung ikaw ay gising dahil sa pag-aaksaya sa mga bagay ng mundong ito, walang kwenta yung gising mo. Ang maganda po, mga kapatid, kung meron kang higit na tinututukan, ito po yung mga ginagawa mo para sa Diyos. Tingnan nyo po. Yung bang pagbababad mo sa FB, yan po ba may gantimpala ba sa Diyos yan? Diba? Mga kapatid, ibabad mo yung sarili mo sa Biblia. Ibabad mo yung sarili mo sa gawain ng Diyos. Ibabad mo po ang buhay mo, mga kapatid, sa mga bagay na kalooban ng Panginoon. Ang titiyakin ko po sa inyo, hindi po masasayang yan. Napakarami mga bagay sa mundong ito na kung magiging honest po tayo, nasayang lang. Di ba, meron tayong tinatawag na investment. Minsan may mga ganyan po tayong offer, di ba? Na mag-invest ka sa ganito, mag-invest ka sa ganito, mga kapatid. And then, sa kalunduan ng lahat, saan napunta yung in-invest mo? Kaya simple lang gusto kong sabihin, imbes na mag-invest ka kung saan-saan, mga kapatid, sa Panginoon ka mag-invest. Amen? Work until His coming. Let us work steadfastly. Ang sabi po, be steadfast. Work abundantly, always abounding in the work of the Lord. And let us work confidently, believing that all of our labor really will not be in vain. Amen? Hindi mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. What is number 1? Work. Watch for His coming. Number 2,
work until His coming. Number 3, walk worthy of His coming. Walk worthy of His coming. Tayo po ay lumakad ng naaayon, di ba? Ibig sabihin, ang doktrina ng pagbabalik ng Panginoon ay dapat maging paalala at hamon sa mga Kristiyano kung paanong dapat iayos natin ang ating mga lakad. Amen? 1 John chapter 3 and verse number 3. 1 John chapter 3 and verse number 3. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, and every man that hath this hope in Him purifieth himself even as he is pure. So napakahalaga na ako bilang Kristiyano, ang isa sa dapat kong pakabantayan at pakaingatan, knowing and believing that Jesus Christ will surely come, at dahil naniniwala ko na malapit na talaga, na babalik siya, mga kapatid, the more na dapat ingatan ko at iayos ko ang lakad ko sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, alam niyo po, hindi kailangan maging mahigpit ng pastor para po maituwid ng mga miyembro yung pagsamba. Hindi kailangan dahil yung pastor nagagalit pag late ka, kaya ka magiging maaga. Mga kapatid, ang dapat na dahilan, kaya ang pagsamba ay papahalagaan mo. Pupunta ka sa tamang oras at talagang ibibigay mo ang sarili mo sa pagsamba. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, alam niyo po bang bago maglinggo, Sabado muna? At titiyakin ko sa inyo na pagka Sabado, wala ditong hindi nila alam na ang susunod na araw sa Sabado ay linggo. Baka meron. Baka meron sa inyong hindi aware na pagkatapos ng Saturday, Sunday. Anong punto po ng sinasabi nyo, Bishop? Almost everybody, we are all aware na alam nating after Sunday, Saturday is Sunday. At alam nating ang Sunday worship. Ang ibig sabihin, sa lahat ng araw na meron tayo, hindi pa ba natin madadali? Hindi pa ba natin talaga maitutuwid? Na dapat first thing in the morning, ang nasa isip mo na pagpunta sa church. Diba? Mga kapatid, huwag kang matisod. Mahamon ka. Mapaalalahanan ka. Kasi hindi po maganda sa Kristiyano yung habitually late pumupunta sa church. Matutuwa ba kayo nun? Pagka pinakilala kayo, dahil late ka, I want you to meet our member, the late, di ba? Hindi kayo matutuwa ng ganun. Di ba? Kung na-chamba po na late kayo ngayon, at hindi naman kayo lagi talaga late, wag nyo pong i-take na negative tong sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, yung wala namang rason, talagang ambabaw lang ng tingin sa pagsamba, na ayaw mo lang talagang hindi masabi na hindi ka sumamba. Mga kapatid, ang ika-count ng Panginoon, yung mga Kristiyano na sa buhay nila, ibinilang na nila talaga na bahagi ng kanilang buhay bilang mananampalataya na sambahin ng Panginoon. At dahil ang talagang pinakapuso, sambahin ng Diyos, ang sabi po ng Bible, atin pong gawin ito na kung ano ang makakaluwalhati sa Kanya. Di ba? At pagka nasa service na tayo, sabi ko nga, mga kapatid, ang service natin, halos di naman tayo lumalagpas ng 2 oras eh. Kung worship ang pag-uusapan, imagine, almost, andun lang po, ranging 2 hours lang. Tapos minsan, hindi pa tayo makatiis, cellphone pa tayo ng cellphone habang nagwo-worship. Isipin nyo, mabuti po yan. Kung ikaw ba ang Diyos, matutuwa ka ba kung ganyan ang trato ng mga sasamba sa'yo? Mga kapatid, ang isang bagay na dapat maintindihan po natin, the reason why we are preaching this kind of message, because I believe ang will ng Panginoon sa mga anak niya, sambahin siya ng meron pong mataas na paggalang. Diba? I mean, kwentuhan. Buti pa yung mga natutulog. At least hindi nakakastorbo ng iba. Pero hindi pa rin tama na natutulog tayo sa service, mga kapatid. Di ba? Pero may bibilib ka sa mga Kristiyano, yung kahit natutulog, amen ang amen yan. Amen. Di ba? Pinractice, ano ho? So mga kapatid, mga minamahal, kinakailangan po ang bawat Kristiyano knowing na talagang malapit na
ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi dalawang bagay po dinidiin ko sa inyo. Una, yung katotohanang babalik siya. Pangalawa po, yung katotohanang malapit na. The day is at hand. Kaya nga ang sabi ng message natin, kung ang pag-uusapan lahat ng gagawin natin, mga kapatid, the time is now. Why? Because the day is at hand. Kaya ito po yung mga paalala sa ating pong conclusion. Mga kapatid, ito po yung mga gusto nating ipaalala sa bawat isa po sa atin. Dahil nga po malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya dapat ang realization natin, ang tamang panahon, ngayon na. Okay? Una po, let us wake from sleep. Wake from sleep. Yung pagkakatulog dito, mga kapatid, yung baka naging kampante na tayo, na lumilipas ang panahon na wala na tayong ginagawa, na lumilipas ang panahon na malamig ka na sa Panginoon. Baka mamaya iniwanan mo na yung una mong pag-ibig. Baka mamaya, mga kapatid, hindi ka na nagagamit ng Panginoon. Mga kapatid, ito na yung oras para tayo po ay gumising. Amen? Let us wake from sleep. Let us walk in the Spirit. Diba? Walk in the Spirit. Let us witness to sinners and let us win souls. Mga kapatid, let us work for the Savior and let us watch for His second coming. So kung iisa-isahin po natin, gising na po tayo. Dahil baka mamaya, na-stuck na po tayo. Baka wala na tayong ginagawa. Baka magaan na po ang naging treatment natin sa mga bagay na ukol sa Panginoon. And again, sa isang magandang konsepto po, baka iniwan na natin ang ating unang pag-ibig. Mga kapatid, gising po. Amen? Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Let us walk in the Spirit. Diba? Sinasabi nga po natin, walk worthy of His coming. Lalakad tayo na kung saan dapat ayon sa leading ng Banal na Espiritu. And then, let us witness to sinners. Let us win souls. Yan ang hindi malulumang mensahe. Kristiyano, tatandaan niyo po ito. Ang mga churches na talagang tama ang puso at tama ang direksyon, ang isang hindi nila papabayaan sa usapin ng buhay ng church ay ang soul winning. Soul winning, mission, yan po ang ating binibigyan ng pansin. Kaya nga sabi ko, sometimes it is hard to understand bakit po kapag kami mga missionaries, di ba, na pumupunta rito, kinikater natin, inaalagaan natin, sinusuportahan natin. Why? Kasi hindi po natin mapupuntahan yung mga lugar na pinupuntahan nila. Pero in a way, nadadaan sila rito at nakakabahagi po tayo. Kaya mga kapatid, ang ganda po kasi ng 2020 vision sa usapan ng misyon. Habang tayo po'y busy sa mga soul winning natin dito sa lupa, dito sa lugar na ating pong kinalalagyan, yung mga missionaries naman natin nagwi-win ng kaluluwa doon. Amen? Kaya yung pong ating hakbang, kasi nakikita ko yung potensyal ng gawain po doon sa London. Diba? Pag nandun na po si Pastor Jabez, may physical presence na po ng leader doon. Mga kapatid, the more na mag-a-accomplish ang Panginoon. And in fact, ang pinakamatamis doon sa aming pong trip, yung pong hindi lang basta nakapangaral ka ng salvation, mga kapatid, yung bang idea, kaya nga sabi ko doon sa mga members natin, dahil meron po kaming naging bisita na asawa po ng Pranse, Prince ang kanyang asawa po. Pagkatapos po ng service namin, nag-preach ka na, pero nandoon yung talagang eagerness mo na talagang mag-witness. And praise God, ang isa sa tagumpay ng trip namin na yon, yung mga iniligtas ng Panginoon. Amen? Sila Pastor Andy, nagbaptize nito pong nakaraan. In fact, dalawa po sana. Dapat meron po tayong ibabaptize din, pero kapos na po sa panahon. At pagpunta na lang po ni Pastor Jabez doon. And then sila Pastor Jimmy Kabutahe, 10 ang kanilang binaptize nito pong pagkatapos ng camp. Yun pa rin ang joy ng church. Mga kapatid, mga minamahal, I want to encourage every one of you na sana bilang church ng Panginoon, ang sigla pa rin natin, ang apoy pa rin sa puso natin ay ang usapan ng pag-aakay at paglalapit ng kaluluwa sa Panginoon. Amen?
Huwag nating papatayin ng dingas ng ating pong espiritu sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Maaring ito yung loved ones mo na kailangang mailapit sa Diyos. And then, let us work for the Savior. Dahil alam natin na talagang siya ang magbibigay reward sa atin, sa Kanya po tayo. Mga kapatid, totoong maglingkod. Alam nyo, pagka kayo tinatawagan ko, ang isa sa nakaka-proud, yung bang makita mo na ang church, kahit alam ko pong gusto nyong kasama ako, kahit alam ko po na malaking bagay sa inyo pag magkakasama tayo, the good thing about our church is that hindi nyo ginagamit na reason na kapag wala po ang inyo pong senior pastor, wala rin kayo dito. Kaya kapag po nag-o-online tayo at nagkakakawayan tayo, isa po yun sa nagpapalukso ng puso. Ibig kasing sabihin nun, hindi kayo sa tao naglilingkod. Hindi kayo sa mata ng tao sumasamba. Kayo ay totoong sa Diyos sumasamba. Amen? Don't get me wrong In fact, nakikiliti nga ako kapag po may mga members tayo na very expressive na masaya po kami pero mas masaya pag nandito po kayo. Masaya po ako doon na masaya kayo pag nandito ako. Pero sabi ko nga sa nature ng ministry ko, kailangan kong gawin kung ano kalooban ng Panginoon. And if not of this ministry, mga kapatid, hindi naman po maaabot yung gawain na inabot ng Panginoon. Amen? Pero hindi ko posibleng magawa yon kung wala pong mga kabalikat at katulong sa gawain ng Panginoon. Mga Kristiyano, the time is now for us to wake up, to walk in the Spirit, to witness to sinners, to win souls, to work for the Savior, and to watch for His coming. Huwag niyong iaalis ang inyo pong isip, puso at pananaw sa ipinangakong any moment, babalik ang Panginoon. Kaya ngayong sandaling ito, kung hindi ka pa saved, ito ang magandang pagkakataon. Tatawagin ko po ang ating pastor upang tayo po ay pangunahan sa ating pong invitation. Ang preaching po, wala pong ibig sabihin nito sa buhay ng bawat isa kung hindi po tayo kikilos. Siguro po, bago ko siya tawagin, kung ikaw ngayong umagang ito, hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, magandang pagkakataon ito na buksan mo ang puso mo sa Panginoon and by faith, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Sa bawat isa po, na hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan. Tumayo po tayong lahat.